Yun, what's up mga idol? May gagawin tayo. So maraming salamat kay Sir Wenmar Jumat. So suki na po natin ang may-ari nito mga idol. At marami na po siyang cellphone na pinapagawa. Ayun, 3 cellphone po ang ginagawa niya mga idol ngayon. So galing po ito sa Basilan, Isabela City. So 3 cellphone ito mga idol. At maraming salamat sir. So sa mga gusto mong payos, pwede kayo magpa-LBC, GMT kapag malalayo. At kapag malapit naman, pwede kayo mag-book and magpalalamove. So ayan, mabigat siya mga idol. So tingnan natin. Yun. Yun, may nakalagay pala. Poco M3 deadbot. Vivo Y11 deadbot. Tecno po ba botlop? Ayan. So ito yung mga common issue nito. Walang power. 0.3 sa schematic. Check natin. .3, 0.4. 0.5 pwedeng sa fuse to mga idol. Pag ganito wala kang nakikita na charging percentage, pero kapag tinanggal mo yung battery pwede makita ang charging percentage nito. So itabi muna natin. So itong isa naman Puba 5 bootlock. Check nga natin. Possible ito fuse ang tama nito. So may mga issue kasi ito sa fuse mga idol. So sa mga Android na cellphone. So tingnan natin. So naka-on, naka-charge. Then namamatay nga siya. So yan, sabay-sabay natin to gawin. At itong isa naman, so nag-iinit din pala ang fingerprint daw nito, sabi ni sir. Tumama daw. Yun nga, tumama sa gitna at nag-iinit na siya. Pwede kayang ito pinagmula ng deadboot. Ayan sabi kasi niya nag-iinit na ang fingerprint, so nabiyak siya. Tumama daw ito sa misa sa gilid. Kaya nag-iinit na. So pwedeng na-deadboot siya or nag-iinit ang fingerprint kaya hindi na siya nag-charge or hindi na namatay siya. So ito naman deads. So check nga natin. Deadboot. Yun, parang maluwag yung saksakan. Wala siya. Walang reaction. So, madalas naman to sira ang saksakan. So, baka dito lang ang problema. So, i-check natin to mamaya. So, ito yung nakalagay na sulat mga idol sa 3 cellphone. Maraming salamat, sir. Sa mga gusto magpaayos, pwede kayo magpa-LBC mga idol. GMT. So, ito 3 cellphone, no? So, Poco M3 deadbot, Y11 deadbot, Tecno po ba, botlop, 5G. So, sabay-sabay natin to gawin to mga idol. Tingnan natin kung madali natin. So, unahin natin itong M3. Sana madali mga idol. So bago natin umpisa ng video para makakuha ng idea, so subscribe nyo muna ng ating channel. Paki-like ng video at paki-share na rin. At paki-follow na rin sa ating page mga idol. So buksan na natin. So matigas ito buksan. Ayun o. Parang first time pa ito mabuksan. So ito mga idol, kailangan to palitan. Kapag nag-iinit na ito, kailangan siya palitan. Kasi hindi na yung gagana ng fingerprint basta nag-iinit na. So buksan na natin yung takip. So model nito ay Poco M3. Yes. First time ito mabuksan. First time nga. So ito pwede may kinalaman sa fuse mga idol. Pwede rin deadbot. So try natin yung deadbot mga idol. So, first time daw ito na deadbot. So karamihan naman ng mga M3 pag namatay nagagawa siya. I-check natin mga idol. Ang unang gagawin natin, tanggalin natin yung connection ng battery at isaksak natin. Kapag lumabas ang logo, ibig sabihin nasa fuse lang. So pati fingerprint ito, papalitan din natin. So meron ako nito, kulay black pa naman. So kausapin na lang natin si sir. So kasi kapag hindi rin natin palitan yan at nandyan yan, kapag nag-iinit siya, pwedeng ma-drain agad ang battery. So kapag nagdidita ka, sobrang init siya. So baka matamaan yung pinaka-processor niya or karoon ng heating sa board. Ayan, malinis siya mga idol, Subukan natin ito tanggalin kasi sa mga ganitong unit, kapag na-deadbot siya or namatay, pwedeng may kinalaman sa fuse. Kapag tinanggal mo yung connection ng battery, makikita ang percentage dito, buhay. Ayan nga sinasabi ko. Pero kapag nilagay ito, kasi kung deadbot to, dapat 0.3 lang, nag 0.4, 0.5 siya. Ayan, tinanggal, binalik ko yung battery.
Ayan. So, nawala yung logo. Ngayon, pagtanggalin natin ulit. So, ito yung una natin i-troubleshoot. Ayun, lalabas siya, oh. Ayan, oh, magbiblink-blink yan kasi walang battery. Magbiblink-blink. Ayan, maglalugo na naman. Kapag isalpak natin yung battery, yan, oh. So, tumunog na yung isa. So, fuse talaga yan, sigurado. Ayan, patay siya. So, ang unang gagawin natin dito mga idol, ayan, tirahin natin tong battery fuse. So, ito yung mga karamihan sa mga, mga idol. Kaya minsan, kahit ayusin mo yung CPU, pag nakasalpag ang battery, patay pa rin siya. Hindi mo alam kasi hindi mo naman maisip na sira ang battery kasi hindi naman sa lubo. So, ang unang yung tirahin ito. Pinaka battery fuse. Marami natin tutorial nito mga idol. Sana, kung hindi mo pa napanood to, so panoorin mo. Kasi marami makakuha ka ng idea dito. Kung i-repair mo ang board nito, tapos hindi mo itatry ng ibang batteries, hindi mo malalaman na sira ang board. Kasi maisip mo naman kasi yung battery, hindi naman lubo. Kaya dito mga idol, i-bypass natin, tanggalin natin yung fuse. Yung una natin gagawin. So kapag nag-ano tayo ng fuse mga idol, hindi po ito delikado ha, kasi ang replacement battery, wala namang mga fuse yan. Hindi naman delikado. So kagandahan lang kasi dito mga idol, kapag binypass mo to, so back to normal talaga ang battery, sobrang kunat na, kahit ma-overcharge mo siya, hindi basta-basta lumulubo. So ito yung gagawin nyo mga idol, ayan o. Pag natanggal nyo na yung fuse, so yung kabilaan lang yan, positive at ground. Ground to ground lang yan mga idol pala. So pag dikitin nyo lang yan, pwede nyo gamitan ng tingga, pwede jumper wire, or ini ano, basta mapagdikit mo siya. Ayan o. Ganun lang kasimple. At yan, ito yung tinanggal natin. So battery fuse. So hindi na didboot ang motherboard, nasa fuse lang ang tinamaan. So i-charge na natin mga idol, pansinin nyo, kanina hindi makikita yan. Nung natanggalan natin ang fuse, makikita na natin yung battery percentage. Ayan o. Antayin natin. Lalabas yan. Yan o. Lumabas na siya. So kanina hindi siya lumabas. At tingnan natin mga idol. So hindi na siya nagbi-blink. Kanina pag tinanggal natin yung battery, nagbi-blink. Ngayon pag pindutin natin on off niyan, makikita mo drain. Ayan o. So ibig sabihin, nagre-react na yung pinaka-battery niya. So short, sira ito mga idol. Wala na siyang supply. Kaya yan o, drain yan pag ganyan. Okay na siya, wala nang ibang problema. So hindi na natin galawin ang motherboard. So ang may problema sa battery fuse lang. Ayan. So antayin natin yan, maglugo na yan maya-maya. Makita ng percentage. So ang fingerprint nito mga idol, kasi nabiyak na, ayan o. Kita naman yung tamaan talaga, nahati siya. Karamihan yan, pag nahati sa gitna, nag-iinit na siya. At swerte tayo, meron tayong fingerprint, kaso kulay itim to. So kausapin ko na lang si sir para dadiretso yung ating gawa. So may nabili kasi ako rito nung nakarang araw lang oh. So bininta ko rin yung board. So chinap-chap ko na. So yung fingerprint nito, goods pa. So chap-chapin na natin to. Yan. So natatanggal yung ano niya. So mababalik naman natin yan. Yan. So ang model nito ay Poco M3 din, kulay black. Yung sa kanya, ayan. So ayan na natin yung screw. Ayan o, kitang-kita yung biyak o. Nahati talaga siya. Kulay dilaw daw ang fingerprint niya kaso wala tayong kulay dilaw. Ang available natin ay kulay black lang. So at least hindi na ito mag-iinit. So nadididboot siya mga idol dahil yung fuse, sira yung fuse. So ang akala mo talaga dito, patay. So buhay pala ang board. So ang may problema yung pinaka-fuse. Yan. So ito wala tong biyak. Tingnan natin. Maya-maya mga idol, kung mabuhay na ba to. So original fingerprint pa rin naman yung galing sa unit. So i-screw na natin. Yan. So ito mga idol, sobrang drain to. So antayin natin yan maya-maya. So nasa ano lang tayo nag-charge. Schematic charger. So hindi naman ganun kabilis yan. So yan, overdrain to mga idol. Antayin natin mamaya, makikita na yung ano niyan, percentage. So ito yung sunod natin yung isa, yung nagpapatay-patay. Tecno PUBA 5G. So tunog siya ng tunog.
Tanggalin natin yung takip. Ayan, drain na drain yung isa. Sana fuse lang dito. So madalas naman ito mga idol, fuse lang. So kagaya din ang ginawa natin yan mga idol yan. So, pag may mga fuse talaga, bumibigay yan. Karamihan sa mga ganyan. 2 years, 3 years, bibigay siya. Oh, first time din ito mabuksan. Grabe, tiwala sa atin ang suki natin. Lahat yata ng mga kamag-anak yan, dito pinapagawa. Kahit malalayo mga idol, talagang tiwala sa atin. 2023 ko pa yung naging customer yan mga idol. Grabe. Salamat sa intiwala. Yan. Mabasag natin. Kailangan, ay, yan, naglugo na siya, oh. Kita nyo mga idol? O, may 1% na. So, nagnormal na talaga siya. Kaya unahan nyo gawin mga idol kapag naggawa kayo ng mga M3, lalo kasi matagal na yan mga idol. Unahan nyo pag tanggal yung battery, tapos isalpak nyo. Kapag naglugo, ibig sabihin, nasa fuse lang. So, huwag nyo nang galawin ang board kasi hindi naman yan tinamaan ng board. Kasi may mga ganito rin mga idol, nagtagal talaga mga M3. Kahit hindi sa ginalaw, ang motherboard, hindi na dididboot. So, bihira lang. Yung madalas talaga na board niyan ay talagang namatay siya. Kailangan siya ay unliribat or gagawin yung ano. So, ayan, 1% na. Solve na. Sana ito masolve din natin. Para bukas pa-pick up na natin to, ay ipa-LBC natin to balik. Yun, tunog ng tunog, oh. May laman ang battery kasi. Yan, oh, yung mga ganitong battery, may mga fuse. So tanggalin natin lahat ng screw. Yan, tanggal natin yung mga screw. Remove natin itong SIM tray. So may SIM card pa, oh. Ito 2% na to. Ayun, tagal pa kasi nasaan lang tayo nag-charge. Schematic. So buksan natin to. Center casing. Ito ingatan natin kasi fingerprint ito. Tabi na natin yan. Ayan lang, buntik na maputol. So, buti, hindi naputol. So, ayan, tingnan natin to. Tirahin na natin yung fuse. Sure ball to, sa fuse lang talaga to. So, pag angat natin to, hindi na natin kailangan tanggalin pa ang battery ha. Para hindi na kayo mahirapan kasi mamaya pag nagkamali kayo ng angat ng battery, masugat yan. Ito lang, oh. Ganon mo lang siya. Ito yung fuse, oh. Yun. Kitang-kita yung fuse, oh. Nakalitaw. Kulay blue. So, karamihan ito mga idol. Infinix, Tecno, Itel. Yan yung madalas na tinamaan. Flex, yung fuse. So, ang kailangan, bypass. Kagaya ng ginawa natin sa una. So, Tecno po ba 5G to mga idol? So, kung may unit kayo na ganito, sundan nyo itong ginawa natin. So, lalo pag mag-DIY. So, kung mag-DIY ganito, dapat may experience kayo. Kasi kung wala kayong experience, baka manginginig lang yung kamay. Hindi nyo pa matanggal ang fuse. So, magkaroon ba ng ibang sira? Kasi, sensitive ang ano nito mga idol. Kagat angat-angat nyo ng ano, pwedeng maputol itong BMS niya. Ito, positive at negative. Pati yung flex, baka matamaan pa. So, yan, next step mga idol. Pagdikitin lang natin dyan. Yan, ayan. So, yung gilid, saka yung gilid. Kabilaan lang. Yan, o. Ganun lang. So, may bilog na siya. Kabilaan. So, yan na yung magsisilbing fuse. Ayan, o. Tugma na siya. Or ano na siya. Dugtong na siya or nag-connect na. Ayan, o. So, yun na yung nagsisilbing fuse. So, next step mga idol, ibalik lang din natin to. So, parang wala lang nangyari to. Ayan, o. So, kagandahan kasi sa battery nito, original pa. Sobrang kunat nito malubat ang battery mga idol kapag naayos na to. So magagandahan kahit ma-overcharge siya, hindi siya lulubo. Di kagaya sa mga ano, kung palitan mo rin ito pwede na mo siya palitan ng replacement, kaso lang iba pa rin talaga ang quality ng urig. So ang replacement, baka mag-aapat na replacement ka pa, pero yung original mo hindi pa yan lulubo. Kapag ibalik mo siya or ganito ang pagkagawa mo.
sundan mo lang mga idol, or yung lalo na sa atong ano yung nagsisimula. So huwag kayo basta-basta magpalit ng battery kasi pwedeng mabakjaban talaga kayo dyan. Baka yung customer mo pag lumubo agad nagagalit pa, hindi ka nabalikan. So pwede mo gawin ng ganito. Tested talaga to mga idol. Kahit ma-overcharge mo siya, pwede, hindi siya lulubo basta-basta. Ang paglubo ng battery, normal lang naman yan kapag lagi mong ginagamit na nag-charge. So lulubo yan, kahit bagong bili mo yan, lulubo talaga yan. Kasi lalo na pag nag-games ka, sobrang init na. So tuloy-tuloy ka pa rin ang gamit. So katagal-tagal, lulubo. Kahit may fuse pa yan. So kung burara din, wala rin. Or kung replacement naman ang gagamitin mo, lalo na kung nag-games ka na nag-charge, ayun, mas malala, mas madali sa masira or lulubo ang replacement. Idol, gawin nyo ng ganito, talagang sulit siya mga idol. Or hindi siya namamatay. So tested ang ganitong gawaan mga idol. Ito lang yung mga gawaan na hindi talaga bumabagdag kapag ganito ang sira. So ayan, may isang screw, so hindi po yung kasama dyan. So ayan. So yung next step, linisan natin. Tanggalin natin yung mga adhesive. Daming kulangot. So abangan nyo kung nagawa ba ito or nagtuloy ba ito. Yun. So dual SIM siya. Original pa yung ano niya. Bukol-bukol lang konti. So tagilan natin matanggal. Yan. So, daming kulangot oh. So tingnan natin ilang percent na. 4%. So mabagal talagang karga kasi hindi siya sa charger natin charge, sa power schematic charger lang. So apply tayo ng ano mga idol, T7. Dikit na dikit kasi itong T7 mga idol. So, makita yung ano ko. Yan. Sa full. So thinner to mga idol, sa mga nagtatanong, thinner to ha. So yun, ginagamit ko paglinis ng mga dumi-dumi. Dami kasing dumi oh. Daming kulangot. So pag naglagay ka niya, huwag niyong damihan, baka may pumasok sa ilalim yan. Ako, problema pa yan. Pit na pit pa rin to kasi first time pa ito matanggal at first time din natin maibalik. Hindi siya patong-patong ang dikit. Yan oh. Pit na pit. Yan. So una natin. So yan, pit na pit naman siya. Mag-apply na lang tayo ng guma. Isang oras pwede na ito tanggalin. Pag LCD 2 hours. So una natin. Yung balubat na yata tayo. Yun. Sana hindi na magbutlog or patay-patay. Kanina nagpapatay-patay siya. So dalawa na nadali natin. So parehas ang tama, fuse. So ito yung isa. Yun, nagtuloy na nga siya mga idol oh. So ito yung isa, magtuloy din siguro to. Kasi may laman na. Sunod natin itong isa. So i-check natin kung saan yung tinamaan. So tanggalin natin yung SIM tray. Nagtuloy na nga siya mga idol, normal na oh. So dalawang ano. Yan, ito, pwede na rin ito mga idol. Ayun, hindi na rin nag-iinit ang fingerprint oh. Ready to use na. Kasi hanggat nag-iinit ang fingerprint mga idol, sobrang lakas yan ng battery. Ay, nagbabibrate siya pag pindutin. No? So, ibig sabihin, nagre-react ang fingerprint. Ayan, no? Kaso, hindi lang gumagana yung fingerprint natin dahil hindi naman sa atin yung naka-register. So, may password kasi. So, solve na itong dalawa mga idol. Itong isa, may SIM card na rin, oh, normal na. So, hindi nga nakaunang data pala, oh. So, possible yan na kapag i-data, mamamatay. Sa full na, yung dalawa. So, ito yung mga tama niya, oh.
So isa naman yung sunod natin. So tingnan natin kung madali natin to. No power. So piling mild ang sira nito. So duda ko sa charging pin. So nabaklas na rin pala itong ano kasi ano. Balik na. Putol kasi yung kuko ko ngayon. So yan, dito ko. Sa kabila na naputol. So dito mahaba pa. So dito tayo mag-angat. Yun, no? Yun lang, putol ang fingerprint. So may lamat na nga, oh. Hindi ko alam kung ako nakaputol. Walang hiya. Or talagang putol na. So ay, marami naman akong fingerprint dito. Pwede natin to palitan. So yan, kulang isang screw. So, nangalawang na, oh. Ah, nagalaw na siguro to. Ano, kitang yung lamat, oh, mahaba. Nadali pa yata. So ayan, tingnan natin. Sabagay, may pamalit naman ako niyan. Dito tayo na mag-troubleshoot mga idol. Palitan natin ng charging pin. Gagana naman o hindi. So wala tayong pan-test na battery na may laman. Dapat una natin i-test sa battery ito kasi wala tayong ano. So, maluwag kasi ang charging pin. Or nangitim na ba? Di siya nagre-react sa schematic. Ano, nangitalawang na, oh. Ah, hindi pa napalitan to. I-review ko mamaya kung naputol ko ba o dati nang putol. So, ayun. Sunog na, kalawang na. So, palitan natin. So, dire-diretso na to. Mura lang naman ang charging pin. Magawa man o hindi. Or iba man ang sira. So, kung patay talaga siya, nasa board na, ay wala tayong magagawa. So, ibang usapan na yan. Ito naman, kung halimbawa, hindi natin magawa, so hindi natin babayaran ang charging pin. Sa palaran to. So, madalas naman sa Y11 mga idol, lalo kung matagal na talaga siya, nasisira ito kahit sabihin natin hindi putol. Numinipis ang ilalim niyan, yung pinaka paa. Sa gitna. Kaya hindi na magre-react sa charging. Kaya pag nalubat, hindi mo na makargahan. Kasi maaaring masabi mong dead na. Patay kasi, hindi nagcha-charge. Kailangan hindi matanggal ang paa ha. Yan, naiwan ko. Sealed kasi ito, kapag nagkamali ka nito ng tanggal, pwersahin mo siya, so maubos yung mga paa niyan. Laking problema mo. So tinanggal ko yung sealed. So mainit siya. Apply tayo ng tingga. So dagdagan natin to ng tingga para kapit agad siya mamaya. So ang gagawin natin, hot air na. Video palubat na yata yung ano natin, palubat na yung ano ko. Nag battery low na. Baka mabutan din ng lubat. Ilang minutes ba tayo? Na 28 minutes na pala. Gabi na kasi ngayon mga idol, kaya di tayo nag-charge dahil nag-edit tayo ng video. Uy, saan yun? Ah, ito. So, nakatago pala. So, para mas tumibay ang charging pin, lagyan nyo to ng ano, at madali ko kumapit ito. So, kung biyakan dito, lagyan nyo ng tingga. So, ito naman, baliktaran kasi to. So, ito, lagyan nyo ng tingga to. Importante ito. Para madali kumapit. So, nasolve na natin yung dalawa. Ito namang isa. Ayan. 350 heat temperature ang gamit pa rin natin. Naka-apply tayo ng plugs mga idol. Importante ang plugs pag nagkabit ka ng charging pin na hina-hot air ha. Kasi malusaw ang gitna niyan. Yung pinaka pin niya sa gitna. Yung doon naglalapat yung charger. Yan. So kapag malambot na yan, papasok na yan. Kapag pumasok na yan, dikit na diretso yan. Yan o. Tingnan natin kung nasunog. Ayun. Nandun pa rin yung ano niya paa.
Ito mga idol, pwede nyo na hindi na hinangan to. Kasi natin naman, so hinangan ko na lang. Kasi malayo to. Hindi pwedeng kuya, hindi na naman nag-charge. So kailangan tibay yung pagkagawa natin. So una dito, bakuran natin to. Kasi ito yung unang luluwag dyan. Pag laging nababagsak na naka-charge. So, luluwag itong paa. So yan. Importante mahinang mo lahat para fast charging, kasi kung positive at negative lang yung hinang mo, hindi yan fast charging. Normal charging lang. Ay, hindi normal ang charging, mabagal siya. Yan o, kapit na kapit sa lahat o. Yan. Paldong-paldo. Palong-palo. Matibay na to. Yun o. Tugmang-tugma mga idol o. So, importante. So, ayan, kabit na natin. So, matibay ng pagkagawa nito. Ilabalik natin itong goma. Kapag hindi ito mag-charge mga idol, kumbaga may lamat na siya ba? Para siyang ginunting oh. Kulang ng isang screw pala. So, lagyan na natin. So, meron tayong isang screw dun sa gilid. So, ayan. So, maliit pa yung isa oh. Yan. Tingnan natin kung mag-charge. So, putulin yung fingerprint. The moment of truth. Ayun! Nag-react siya mga idol. Yan o. Ay, patay. Kung nagpapatay-patay din, may tama rin siguro fuse. Or baka hindi nakakabit ang battery. So, nag-react na o. Nagbibo-bibo na. Kanina hindi siya nagre-react. Baka natanggal ang battery dito. Baka nabagsak to. Lustrade na nga yung mga screw iba oh. Yun oh. Bilog na. Nagpapatay-patay siya. Dapat battery ang percentage ang makikita. Wala oh. So, putol na yan. Putulin na natin yan. Ayun, natanggal pala ang battery. Ay! Hindi pala kinabit. Ay, nako. Bugbog na yung oh. Pinagtusok-tusok na pala to. So, kailangan... Ayun oh. Butas-butas na pala. Ang bihira naman. Yun. Walang hiya. So baka dito nga lang ang problema oh. So dito, oh, pinagtusok-tusok na oh. Hindi pa kinabit yung battery. Yun, okay na. So, tingnan nga natin yung nakikita na oh. Kung natin. Mukhang ginalaw na to kasi oh. May mga pa to yung alam mo yung mga gold na yan. Hindi dapat yan butas eh, bukas eh. Sino kayo sakit ito pinagawa? Yung ang may tama pala sa baba lang. Yan, nagtuloy na oh. Solve na. I-review ko muna yung video mga idol kung ako nakaputol or putol lang talaga yan. Kasi ginalaw na to eh, binuksan na. Ayun oh. Yung dito niya, ayun oh. Nakasarado dapat to eh. May laman naman pala ang battery. Hindi lang siya kinabit. Tinira ko agad yung ilalim, hindi ko binuksan yung taas. Ayan, okay na oh. Buhay na. So may password siya. Parang na magic lang natin to mga idol ah. Yun oh. Parang pinaglaruan yung So balik natin to. So yan, tirahan ko pala yung fuse ito kasi may ito sa fuse mga idol, may issue din ito. So
Kailangan kong gawin to para satisfied ang customer natin. Kasi pwedeng mabagsak ito ulit. Ayan, nandito pa yung fuse, oh. So, at least nandito na. Kabaklas na. Mamaya magpatay-patay ito. Baklas na naman ako. So, kasi ito may kinalaman sa fuse ang pagpatay-patay. So, nagulat ako mga idol. Hindi nakakabit ang battery sa taas. Tsaka yung board niya, mga butas-butas na. Wala talaga siyang reaction kanina. Hindi siya nag-charge. Wala man ng ano. Pero nung nilagay natin ng ano, nagkaroon siya ng logo nung pinata natin ng charging pin. So, may tama rin talaga ang charging pin. So, ito, sira nga din pala talaga ang fuse, oh. Kasi nabiyak na siya pagtanggal ko. Naiwan yung kalahati, oh. Yan. So, ito yung kalahati, oh. So, pwedeng sira na yan. So, sabuti na lang, ginawa ko to. Baka sunod na araw nito, ganun na mangyari, magpatay-patay na. Or baka yun ang issue nito. Ang malupit, ginalaw dito, oh. So, wala na nga yung takip to, oh. So, may ganito pa dapat yun, may bakal pa yan. Ito, wala na, oh. So, i-review ko muna yung video, mga idol, bago ko palitan ng ano, ha, fingerprint. Kasi, nabuksan na kasi to. O, kasi ang pagkaputol yan, no? Parang ginunting, eh. Hindi naman dapat, kung naputol yan, dapat hindi ganyan. Parang nagunting siya. Bagay, hindi naman siguro ginagamit ang fingerprint nito. Solve na to mga idol. So, tatlo talaga na solve natin. Congratulations sa may-ari nito. Ayan. Ito na natin. So, habang yun ko mga idol, ano ko muna. I-review ko muna kung ako nakaputol, ha. So, ayun mga idol, na-check ko na nga siya. Kasi hindi ko makita kung ako ang nakaputol kasi medyo nakasum pala ang ating ano. So, napansin ko mga idol na ito, sinadya to pagputol, oh, kasi ano, parang kinater siya. Ayan, oh. Kasi kung pagkaputol to, dapat ganyan siya, oh. So, lanit siya. So, ito kasi parang ginunting na. So, palitan ko na lang. Total, naputol naman, ah. Palitan ko na lang to. So, di ko makita kung ako ang nakaputol, eh, kasi nakasum pala. So, meron naman ako pamalit, oh. Yan. Palitan natin. Wala tayong magagawa. May pamalit naman tayo. Para matapos na to. Ayan. So, ang dami ko ng fingerprint nito mga idol. Hindi naman ginagamit din siguro. Pero palitan na lang natin. So, ayan. So, nasolve pa rin naman natin yung tatlong cellphone mga idol. Parehas natin pinalitan ng fingerprint. Yung isa, M3, pinalitan din natin. Ayan, oh, solve na to. Ayan. So, yung Poco M3. So, tinira ko rin pala yung fuse nito mga idol. Tatlong cellphone, tinira ko yung fuse. Ito, pinalitan natin ng fingerprint. Okay na rin, oh, 13%. So, 12% na lang pala ang battery natin. Grabe, lubat na. So, 40 minutes. Tatlong cellphone. Ito, okay na rin to. May laman pa, oh. Solve na mga idol. So, yung fingerprint na putol. Ayan, pinalitan. Ito yung fingerprint pinalitan natin. So, yung fuse. Ayan. So, yung mga sira. So, nadali natin yung tatlo. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakakuha kayo ng idea mga idol. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-follow, at mag-subscribe. So, yung charging nito, normal na. Ayan, o. So, solve ang tatlo. So, congratulations kay Junmar, Winmar. So, maraming salamat mga idol.